Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, dadako tayo sa pagkakaroon ng kasunduan about the Hudaybiyah. No, Hudaybiyah. Pero bago tayo pumasok sa main topic natin for today, ang kasunduan, magkakaroon ng kasunduhan sa Hudaybiyah, ay dakuan natin ang mga ilang misyong pangmilitaryo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng masakop niya ang Banu al-Mustalik, no? Pagkatapos malusob ang Muraisi. Isa sa misyon pangmilitaryo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nangyari after the Battle of Al-Mustalik o ang paglusob sa Muraisi ay ang pag-uutos niya kay Abdurrahman bin Auf. Inutos niya ito na pumunta sa Banu Kalb sa Dumatul Janda. Ito ay sa buwan ng Sha'ban, ika-6 ng taon ng Hijra. So, Abdurrahman bin Auf, ito ay kilala siya ay generous. Kapag mahal niya, gustong-gusto niya ang nagbibigay ng mga kawang gawa. Of course, pati zakat, nagbabayad ito ng ipag-utos na ang zakat, maliban na lamang nung siya ay mawalan ng kayamanan. Alam natin sa Madina, ay mga muhajirin ng mga ito, wala silang dalang kayamanan. Pero ito si Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, may dala pa itong kayamanan mula sa Makkah. Mayaman ito, magaling sa business ito. Ngunit pinamigay niya sa mga kasama niyang mga sahaba hanggang siya ay mawalan na rin ng kayamanan na tinoperan siya ng kanyang kapatid. Alam natin, nagkaroon ng brotherhood doon na ino-offeran siya ng kanyang kayamanan at pati kanyang asawa. Kung gusto niya, i-divorce niya yung ibigay sa kanya. Pero sabi ni Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, turo mo sa akin ng palengke para ako ay makapagkalakal. Magaling siya mga lakal. Napakatapang ng taong ito, magaling mangalakal ang taong ito, kaya madali rin umangat ang kanyang buhay sa Madina sapagkat napakahusay niya sa kalakal. At mahal niya ang pagbibigay ng sadaka. Gustong-gusto niya ang nagbibigay ng sadaka. So itong si Abdurrahman ibn Auf radiyallahu an, bago siya pumunta sa Banu Kalb, sa Dumatul Janda, pinaupo siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At pinarangalan siya ng isang gawain ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Binigyan niyang tali ang kanyang ulo, parang si Rambo. Nakita niyo si Rambo? Nagtali siya ng ulo. Ang propeta mismo, sallallahu alaihi wasallam, ang naglagay sa ulo ni Abdurrahman ibn Auf radiyallahu an. At alam natin, isa sa 10 pinangakuan ito, unang mga 10 pinangakuan na papasok sa paraiso, si Abdurrahman bin Auf radiyallahu an. So, ito ay parangal ng prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Sabi niya, pumunta ka sa Banu Kalb. Okay? Sa Dumatul Janda at tinalian niya ito. At binigyan niya ito ng magandang premyo by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagpunta mo doon, sabi niya, Abdurrahman ibn Auf, no? Kung bakit niya kasi inutos doon ito, pag kasi nabalitaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gusto mong patayin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala nang sasalakay sa Madina, sinabi niya yan. Silang timano ang lulusob. Kapag nabalitaan niya at nakumpirmado niya ito yung totoo, mag-uutos siya. So in this situation, nabalitaan ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto na naman sumalakay ng mga taong ito na kanyang mga kaaway from Banu Kalb sa Dumatul Janda. Inutos niya si Abdurrahman ibn Auf radiyallahu an, sabi niya, pumunta ka doon. Pumunta ka doon. Kung hindi sila lalaban sa inyo, huwag niyong kalabanin. Pero mag-stay ka doon ng 3 araw at imbitaan mo sila sa Islam. Kapag sila ay yumakap sa Islam, pakasalan mo ang anak ng hari nila. Yung pinuno nila, pakasalan mo. So magandang premyo na naman to. Anak ng hari o pinuno ng Banu Kalb, pakakasalan niya ni Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. At actually, napakasal niya ito. Nagpakasal sila, naging asawa niya ito. At alam natin, kilalang-kilala ito sa tinatawag na Abi Salama. Abi Salama. Ito yung babaeng napakasalan
ni Abdurrahman ibn Auf radiyallahu an sa lugar na ito sa Banu Kalb na ang pangalan ay Tamadur binti Alasbag, na kung saan kilalang kilala ito sa tawag na Ummu Abi Salama. At ang kanyang tatay, ang pinuno at hari sa Banu Kalb, in the place of Jumatul Janda. So, ang lahat ng ito ay nag-embrace. Meaning nag-embrace sila. Hindi lumaban sa mga Muslim at nag-embrace sila. At pinakasalan niya itong si Ummu Abi Salama or tinatawag na Tamadur binti Alasbag. So, alhamdulillah, maganda itong premyo kay Abdurrahman ibn Auf radiyallahu an, na kung saan ang tribong ito, Banu Kalb, sa Jumatul Janda, ay nag-embrace sa mga tao. Even na ang hari nila, tapos naging asawa niya pa itong babae ito na inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na pakasalan niya. Pakasalan ito ni Abdurrahman ibn Auf radiyallahu an. So isa ito sa pangyayari sa panahon pagkatapos ng Banu al-Mustalik. Napakagandang premyo ito kay Abdurrahman ibn Auf radiyallahu an by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Another na nangyari after the Banu al-Mustalik, ito ay buwan ng Sha'ban pa rin, ika-6 pa rin ng taon ng Hijra. Patungkol ito kay Ali bin Abi Talib radiyallahu an. Sa dahilang, mayroon na namang nakarating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan kailangan salakayin ang Banu Sa'ad. At alam natin na ang Banu Sa'ad na ito ay almost kaalyado o tao ng mga Kaibar. Meaning mga Hudyo pa rin. May mga Hudyong tao dito, mga tumulong sa mga hipokrito sa panahon na kung saan kinakalaban ng mga hipokrito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang mga taong ito sa Banu Sa'ad ay kumukuha ng mga datiles sa lugar ng Kaibar at ibinabayad nila sa mga tao kapalit na tulungan sila labang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, inutos niya si Ali radiyallahu an ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, pumunta ka sa Banu Sa'ad, salakayin mo ito sapagkat nagpaplano sila na salakayin tayo ng mga taong ito at kumukuha sila ng suporta sa labas at binabayad nilang bilang kapalit mga datiles. Dagsaang mga datiles, maraming datiles dito. So dagsang datiles ang binibigay sa mga taong gustong tumulong sa kanila at ito'y nabalitaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inutos niya si Ali radiyallahu an na may kasama siyang 200 tao. 200 katao ang kasama dito ni Ali radiyallahu an. So ang ginawa nila Ali radiyallahu an, paggabi sila naglalakbay at sa umaga ay hindi sila nakikita. At sa gabing yaon, may nakita silang tao na espiya ito, isang espiya, na kung saan nagmamanman, nahuli nila, at tinanong nila kung bakit siya nandun sa lugar na yaon. Sinabi nila, katotohanan, sabi niya, ako ay pinadala bilang mag-espiya. Kami ang mga taong tumutulong sa mga Banu Sa'ad, kapalit na bayad ay ang mga datiles galing ng Kaibar. Sabi ni Ali radhiyallahu, tulungan mo kami pumunta sa lugar ng Banu Sa'ad, kung hindi, tatapusin namin ang buhay mo. Of course, bilang tao talagang para may save mo ang buhay mo. So, tinulungan niya itong makarating sa Banu Sa'ad. So, pagdating sa Banu Sa'ad, sinalakay ito ni Ali radhiyallahu an at ng kanyang mga kasamaan, ngunit nakatakas ang mga tao dito. Talagang ang mga pagkatapos ng digmaan sa after Mustalik, hindi nagkaroon talaga ng malaking digmaan. Mga paampyaw lamang ng mga digmaan ang nangyayari dito. Ito nakatakas, walang nangyari dito. Kasama na ang namumuno nilang si Wabar bin Alim. So, nakatakas sila patungo sa So, nakuha dito ni Ali radhiyallahu an, malaki. Ang samsam naman nakuha dito ni Ali radhiyallahu an by the wills of Allah subhanahu wa ta'ala. 500 kabelyo ang nakuha nila dito. At pagkatapos, nakakuha sila ng 2,000 tupa. Isang report, mga kambing. Nakakuha din sila. So, marami ang nakuha nila bilang samsam sa digmaan. So, in this situation, tumigil na ang mga taong gusto sumuporta sa mga Banu Sa'ad dahil nakita nila, sinasalakay sila ng mga kamusliman. So, hindi nila tataya ang buhay nila para tulungan pa ang mga taong ito. So, nagtagumpay ang misyon ni Ali radhiyallahu an katulad ng misyon ni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Ang mangatlo ay kay Abu Bakar radhiyallahu an. Nalaman din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaong mga tao sa Wadi al-Qura ay gusto rin o pinaglanasahan din na salakayin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay lugar ng Wadi al-Qura at tribo na tinatawag na Fazara. So nagnanais na paslangin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito ay si Abu Bakar radhiyallahu an. Ramadan naman ito. Nauna kila Ali at Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhuma. Then Abu Bakar Ramadan. After Sha'ban, Ramadan. Ika-6 na taon ng Hijra pa rin, 6 after Hijra. So ipinadala dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Abu Bakar
upang salakayin ang mga tao sa Wadi al-Qura na kung saan tribo ito may tribo dito ng Paraza. So sinabi dito ni Salama bin al-Aqwa radiyallahu an, sabi niya, pagkatapos naming magsalampajar, inutos na kami ni Abu Bakar radiyallahu an na sakupin na ang lugar na ito, salakayin at inuna namin sinalakay yaong kanilang mga igiban ng tubig. So igib yung mga tao, doon nila sinalakay ang mga tao at nakipaglaban pa si Abu Bakar radiyallahu an, sabi niya, slight lang ang labanan dito. At dito nakita ni Salama bin al-Aqwa, natatakas yung mga tao, mga bata, babae, nakita niya paakyat ng bundok. So sa pangamba niyang makatakas sila ay pinaulanan sila ng pana ni Salama bin al-Aqwa radiyallahu an. So yung pana sa pagitan ng bundok at mga taong ito, doon tumama ang mga pana. So tumigil yung mga tao. Siyempre tatakot silang matamaan, tumigil sila. At sila ay kinuwang samsam ni Salama bin al-Aqwa at ang kanyang mga ibang kasamaan radiyallahu anhum. So sila ay nabihag. Isa sa nabihag dito yung babae si Kirfa. Itong si Kirfa na ito, dati na itong nagbalak na patayin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siya ang nagset ng 30 kabayo, 30 kabayo mula sa kanyang angkan ng mga lalaki, sasalakay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam para patayin. Ito ang nagset si Kirfa. Pero sila ay nabigo dahil ito ay napatay lahat ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meaning ng kanyang mga kasamaan, meaning bumalik kay Kirfa ang kabiguan, hindi siya nagtagumpay. Itong si Kirpa, may anak siyang babaeng napakaganda dito. Napakaganda ng anak niyang babae dito na gusto ito ni Salama bin al-Aqwa radiyallahu an. At kung pahihintulutan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipagkakaloob dito ni Abu Bakar radiyallahu an ang babae sa kanya. Pero nung pagdating nila sa Madina, nakiusap ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nasaan yung anak ni Kirpa? Nandito, sabi niya ni Abu Bakar radiyallahu an, ya Rasulullah, nandito siya. Okay, pwede bang ipadala natin sa Makkah? Bakit? Kapalit ng mga Muslim na bilanggo doon para palayain sila. So pumayag si Abu Bakar radiyallahu an at si Salama bin al-Aqwa. So ipinadala ang babaeng ito kapalit ng kalayaan ng mga ibang Muslim doon sa Madina na ikinulong ng mga Quraish. Alhamdulillah. Isa sa pinakakilalang kilala na kasaysayan after the Battle of Mustalik. Ito kilala, alam niyo ito. Ito yung mga taong na kung saan ay inutos dito si Kurz bin Jabir al-Fihri. Si Kurz bin Jabir al-Fihri, ito yung taong sumalakay sa labas ng Madina, hindi pa siya Muslim dito. As para sa inyo, kasama dito si Safwan. So sinalakay nila ang labas ng Madina, hindi pa siya Muslim dito. Until finally, nag-Muslim din ito at napatay ito bilang martir doon sa Makkah. Sa pagsalakay nila sa Makkah, dito napatay itong si Kurz bin Jabir al-Fihri radiyallahu an. Matapang ito. Can you imagine? Sumalakay sila sa labas ng Madina. Mga kampo, ganyan pinuntahan nila, kampo ng mga Muslim. Pero nag-embrace din siya. At ito, siya ang mamumuno dito na kung saan ito'y namatay sa martir. Pagsalakay nila sa Makkah noong panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasasalakay nila ang Makkah. So dito siya ang inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Kurz bin Jabir al-Fihri, sa mga Urayniyin. Buwan ito ng Shawwal, after Ramadan naman ito, after ni Abu Bakar radiyallahu an. So 6 after Hijrah pa rin ito. Sa dahilang, kung bakit inutos niya itong si Kurz bin Jabir al-Fihri, may mga tao mula sa tribo ng Ukul at Urayna. Ukul and Urayna, sa isang kwento, wala silang sakit. Walang sakit. Sa isang kwento, may sakit silang matinding sakit sa tiyan na walang lunas. Hindi nila ito nagagamot. So pumunta sila sa Madina at nag-embrace sila sa Islam. So abang ang kanilang sakit ay dala-dala nila. Meaning matagal na sakit nila, walang lunas. Sa ibang report, sabi nila, hindi, wala silang sakit. Nagkasakit sila sa Madina dahil alam natin bakit ito tinawag ang Madina na hindi dating Madina. Dahil ang lugar na ito ay nakakaawa ng sakit dati pa. So sinasabi nila, nagkasakit sila sa Madina because of climate. Hindi nila iyang ang klima, nagkaroon sila ng sakit sa tiyan na hindi maalis-alis. But for my opinion, my humble opinion, tinawag na itong syudad na ito, blessing na syudad na ito, nandito na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala na yung dating nangyayari na kapag pumunta yung tao, nagkakaroon siya ng mga sakit o ano pa man, nawala na yon because nagkaroon na ng blessing ang Madina. That's why for my humble opinion, pumunta ang mga taong ito, dati na siyang may sakit.
At alam ko, sinangguni nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang sakit na ito na matagal na nilang sakit na, hindi ito naaalis na tatanggal, matagal nila itong pinagtitimpihan. So nagmuslim ang mga ito from the tribe of Ukul at Urayna. So sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay, puntaan nyo itong pastol ng kamelyong ito at manahanan kayo sa kanya. Sabihin nyo ako. At uminom kayo ng ihi na mayroong halong gatas. Okay? So in this situation, sinabi nila ito sa nagpapastol ng mga kamelyo at ginawa niya ang utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sila doon ay nanahanan, pinaglingkuran niya sila, pinakakain niya sila, pinagluluto sila. Talagang ginawa niya ang kabutihan bilang kapatid niya sa pananampalataya dahil nag-embrace ang mga ito bago ito. At pagkatapos ay kinukuha niya sila ng ihi at gatas na pinaghahalo, pinaiinom at gumaling sila. At gumaling sila. Remember, hindi najis ang hihi ng kamelyo. Okay? So, gumaling sila. In this situation, pagkagaling nila, tumalikod sila sa Islam. Pagkatapos, pinatay nila ang may-ari ng kamelyo. Pagkatapos, ninakaw nila ang mga kamelyo. So, ito'y nakarating kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinahabol niya dito kay Qurs. Si Qurs bin Jabir al-Fihri, siya ang humabol. At actually, malayo-layo na sila, ngunit nagduwa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, Ya Allah, gawin mo na iligaw mula sa daan. Meaning, ililigaw sila, hindi nila alam kanilang pupuntaan, maliligaw sila. Ito ang dahilan para maantala sila sa paglayo sa Madina at mahabol sila ni Qurs radiyallahu an. So ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, niligaw niya sila, hindi na nila alam kung nasaan sila, hanggang sa mahabol sila ni Qurs bin Jabir al-Fihri at kanyang mga kasamaan. At tulad ng utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, putulin ang dalawang kamay at putulin ang kanilang mga paa. So ito ang magiging parusa nila. Sa isang report kay Al-Bukhari radhiyallahu an, inilabas pa nila, dinukot ang kanilang mga mata. Ganong katindi ang ginawang parusa sa mga taong ito na kung saan ito ay inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 5 verse 33 sa mga taong hindi mananampalataya, lalo na kung tumalikod, at pagkatapos o kaya gumagawa ng matinding kabuktutan sa mundong ito, ay pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala putulin ang kanilang mga kamay, magkabila at mga paa. So in this situation, ito ang aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ganito. In chapter 55 verse 33, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama jasa'ul ladina yuharribuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulukum khilaf aw yanfaw minal ard. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang kabayaran bilang kawalan, ang kabayaran, kaparusaan ng mga humahamon, kumakalaban, mga walang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo at gumawa ng kabuktutan sa kalupaan ay yaong sila ay nararapat patayin. Number 1, patayin. Okay, tukatalo. Or sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipako, isallabu, o ipako sila. O sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tuqatta'a, meaning putulin. Tuqatta'a aydihim wa arjuluhum. Putulin ang kanilang mga kamay at mga paa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya naman sila ay nararapat itapon, expel sa kalupaan. So ginawa dito, bakit ito inutos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Can you imagine, nag-embrace sila, tumalikod sila. Matindihan. Pagkatapos, inalagaan na ng taong ito, yung nagpapastol, pinaglingkuran na sila, pinagluluto, pinakain na sila, pagkatapos pinainom pa sila bilang medicine, iki at saka gatas, utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gumaling sila. Pagkatapos ninakaw pa nila yung mga kamelyo, pinatay pa itong taong ito. So sobrang matindi ang ginawa nilang kabuktutan. So nararapat talagang kabayaran sa kanila. Can you imagine, pagputol nila sa mga kamay at mga paa, hindi naging satisfy ang mga sahaba. Dinukot nila ang kanilang mga mata at pinagtatanggal ng mga sahaba. So maganda ito para hindi pantularan ang mga taong mga ito. At pagkatapos sila ay itinapon na ng mga sahaba sa tigang na lugar. Itinapon sila ng mga sahaba sa tigang na lugar. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, dalika lahumul khizyun fil dunya wa lahum fil akhirati adabun atim. At pinangako ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pagkaaba para sa kanila. Pagkaaba para sa kanila sa mundong ito at sa kabilang buhay naghihintay sa kanila ang matinding kaparusahan. Subhanallah. Matapos silang parusahan ng ganun sa mundong ito, naghihintay pa sa kanila
ang matinding parusa sa kabilang buhay at ito ay magiging habang buhay nilang parusa sapagkat tumalikod sila sa Islam at sila ay titikim ng pinakamalalim na kaparusahan kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allah knows best, inshallah, sa araw ng paghuhukom. So in this situation, ay napagtagumpayan ni Qurs bin Jabir al-Fihri ang mission niyang ito at naipagganti niya ang kanilang kapatid sa pananampalataya na sobra namang pagmamalabis ang ginawa nila sa isang pastol na ito. Alhamdulillah. Now, dakuhan natin ang kasunduan sa Al-Hudaybiyah. Bakit nagkaroon ng kasunduan dito? Ito ang mga ilang pangyayari after the Mustalik, before the kasunduan sa Al-Hudaybiyah. Ito ang part 1, medyo mahaba ito. Ang kasunduan sa Al-Hudaybiyah, nangyari ito Dul-Qaida. So, kanina, Shawwal. Dito, Dul-Qaida. Dul-Qaida, ganun pa rin, ika-6 na taon ng Hijrah, 6 after Hijrah. At alam natin, ang Dul-Qaida, ito ay banal na buwan. Sa kalendaryong Islamiko at sa Quran, na alam natin 4 ang buwan na sagradong buwan sa Islamikong kalendaryo na hindi ka pwedeng pumatay ng tao. Number 1, iyaong buwan ng Rajab, ika-7 buwan ito ng Islamic calendar. Number 2, Muharram, meaning hindi ka pwedeng pumatay ng mga tao dito, banal na mga buwan. This is first month of Islamic calendar, and 11, 12, Dul-Qaida and Dul-Hijjah. So even na kahit saan, hindi ka pwedeng pumatay dito, lalo na sa loob ng Makkah. Hindi ka pwedeng pumatay. Alam naman natin, bawal talagang pumapatay dyan sa loob ng Makkah. So in this situation, ang pagkakaroon ng kasunduan sa Hudaybiyah na kung saan ito ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na maglakbay sila papuntang Makkah in Dul-Qaida. Bakit ba? Dahil alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tradisyon, likas ito sa mga Arabo na bawal pumatay kapag Dul-Qaida o buwan ng mga banal na mga buwan. So dahil kalaban nila ang mga Quraysh, pupunta sila dito mag-umrah. Okay? So hindi nila pwedeng gawin patay ng mga Muslim. At paano ba mapupunta dito ang mga Muslim? Unahin natin paano ba sila posibleng mapunta sa Makkah para maggawa ng umrah. Ito ang dahilan. After na, ang Islam ay lumago, umunlad sa Arabian Peninsula, lumawak na ito, ang kapakanan at kabutihan sa mga Muslim ay naging maayos. Lumawak ang nasasakupan nilang mga kalupaan, marami ang mga napagtagumpayan nila, bining matigas na ang Islam. Bago ito pinahintulutan na samantala na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam managinip magsagawa ng umrah sa Makkah. Meaning kinakatakutan na sila ng Quraysh. Ibig na siguro kahit hindi ito buwan ng Ramadan, buwan ng mga kabanalang buwan, baka natatakot din silang saktan nilang mga Muslim dahil mapersa na sila. Lalo na yung mga nag-embrace dati, katabi lang nila. Baka pwedeng tumulong ito sa mga kamusliman. So, in this situation, panahon na para sila ay makapag-umrah. Panahon na para sila ay makapag-umrah. Ba't pag-force bilang pag-iingat? Kailangan mag-iingat ka pa rin. Natural yan, nakalaban ito ng matalik, itong mga Quraysh na ito at lugar nila ito. Ang nangyari kung bakit sila magsasagawa ng umrah at nagkaroon ng kasunduan sa Al-Hudaybiyah. Remember, this ay lugar. Hudaybiyah ay lugar. Malapit ito sa Makkah. Okay? So nagkaroon ng kasunduan sa lugar na ito, Al-Hudaybiyah, malapit sa Makkah. Nanaginip ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanaginip siya na pinahintulutan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumasok sa Masjid al-Haram. Ito yung napanaginipan niya. Yung kanyang mga kasama, pumasok na sila sa Masjid al-Haram, meaning sila ay magsasagawa dito ng umrah muna. Wala mo ng Hajj because hindi ka pwedeng mag-Hajj without umrah. Kapag nag-Hajj ka without umrah, imbalido yan. Mauuwi yung Hajj mo sa umrah lamang. Kailangan umrah muna before Hajj. O kaya kung gusto mo pumunta ron, Hajj tamatu, pagsamahin mo, umrah muna din after that Hajj. O kaya mag-umrah muna, uwi, then after that, balik kayo, susunod para magsagawa ng Hajj. Okay? So in this situation, yan nga ito, Dul-Qaida Dul-Qaida, Dul-Hijjah pa lang ang Hajj Dul-Qaida pa lang ito, 11 months ng kalendaryong Islamikong kalendaryo. So dito nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagsagawa sila ng umrah. Pumasok sila sa Masjid al-Haram, tapos kinuha niya susi sa Kaaba, tapos nakapasok na sa Masjid al-Haram, kinuha niya susi sa Kaaba, tapos sila ay nagpaahit ng buok. Ibig sabihin, tanda ito ng pagtatapos ng umrah. So in this situation, pagkagising niya, sinabi niya ito sa mga sahaba. At alam natin ang panaginip ng mga propeta at sugo, ito ay revelasyon. So in this situation, sinabi niya sa mga sahaba na pinapahintulutan na tayong mag-umrah ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ipinakita niya sa akin, panahon na para mag-umrah na tayo.
Pero hindi sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, take note, sa buwan ng ito o sa araw na ito, pahihintulutan tayo mag-umrah. Wala siyang sinabing ganon. Sinabi niya, pinahihintulutan niya, pero hindi siya tiyak kung ito lang ang panahon na ito, ang lugar ng pagsasagawa ng umrah. Pero sila ay nakipagsapalaran gawin ang umrah para malaman nila kung ito na ang panahon o buwan na ito o hindi pa. So in this situation, masaya ang mga Muslim. Masaya, for the first time, makakapagsagawa sila ng umrah doon sa Makkah. So in this situation, inikayat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam lahat ng gustong sumama. Bakit? Kailangan mas marami kung tutusin eh. Dahil dito hindi sila magdadala ng gamit para makipagpatayan. Ang dala lang nila dito, mga espada. Natural lang magdalang espada para panlaban nila sa mga masasamang hayop o matatapang, mababangis na mga lobo para mayroon silang panlaban. So yun lang ang dadali nila. Wala silang intention makipagpatayan, makipag-away. This is a Dhul Qaeda. Wala silang intention. Maliban na lamang, siguro kung sila salakayin. Natural, ipagtatanggol nila ang kanilang sarili. Pero magiging argabyadon dating dahil wala silang gamit. Wala silang armor, walang tabing sa katawan, walang mga sibat, walang pana. Wala sila talagang layuning makipaglaban. Kundi ang dala espada lamang sa pansuporta sa kanilang sarili at kung sakaling sila'y traitor ay makikipaglaban na talaga sila hanggang sa kamatayan. So dito inikayat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng gustong sumama. Kailangan mas marami, lalaki. At pati yung sa labas na mga nag-embrace ay hinikayat niya at actually dito lumitaw yung mga Bedouin na mga hipokrito. Arabo, Bedouin na mga hipokrito lumitaw dito at binagsakan talaga sila ng aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, inakayat niya ang mga Arabong ito. Sino man ang nakapaligid na kung saan naninirahan sa disyerto sa labas ng Madina. Subalit mabagal sa pagtugon. At talagang ayaw nila at gumawa sila ng mga alibay ang mga ito. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, in this situation, abang inikayat nila ang mga ito at sila'y tumatanggi, ay alam natin noong pagkasundo sa Hudaybiyah, ay na-reveal ang mga taong ito kung bakit ayaw nilang sumama. Ipinaalam ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang dahilan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, una, ito ang reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Okay, chapter 48, verse 11. Sabi nila, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit sila nagpaiwan, ayaw nilang sumama, anila, sayakulu lakal mukallafuna minal a'rabi zagalatna amwaluna wa agluna pastagfir lana. Subhanallah. Pagpapahingi pa sila ng pagpatawad kay Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala, no? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nireveal sila, bakit tayo sumama? Sila ng mga Bedouin, Arabong naninira sa disyerto, meaning, na nagpaiwan ay nagsasabi sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ay naging abala sa aming pamamahala, sa aming mga ari-arihan, sa aming pamilya. Meaning, di kami pwedeng umalis. Abala kami sakto-sakto sa aming mga ari-arian, sa aming mga pamilya. Maari bang hingin mo na lang ang kapatawaran, Muhammad? Meaning, sallallahu alaihi wasallam, kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa amin. So yun ang dahilan nila, naging abala sila, kasalukuyang abala sila sa kanilang mga kalupaan at kanilang mga pamilya. Then Allah subhanahu wa ta'ala, kinontinue niya ito. Aniya, yakuluna bi'al-sanatihim, malay sa pikulubihim. So sila ay nagsasabi sa kanilang mga dila lamang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit ito ay wala sa kanilang puso. Hindi totoo yan ang kanilang sinasabi. Yan ay mga palusot lamang nila. Nagsalita sila sa dila na hindi ito matatagpuan sa kanilang puso. Wala sa kanilang puso yan. Now, bakit sila sinasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Gaya lang sabi natin, kailangan marami sila matatag. Sakali lumusob ang mga Quraysh, marami sila. Pag-iingat siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam tapos magtawakol siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang reason. Ito ang reason na kanina chapter 42, 48 verse 11. Now, 12, 13, 48 pa rin to. Anila, ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya para sa kanila, baldanantum anlan, yan kalibar rasulu wal mu'min, ila aglihim abada, wa zuyyina dalika fi kulubikum, wa danantum dan nasawi, wa kuntum kauman bura. Wa kuntum kauman bura. Wa man lam yu'minu billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira.
Ito ang dahilan nila. Datapwat na pag-akala ninyo na ang sugo at sumasampalatay hindi na makakabalik. Natakot pala sila. Kurais yan kalaban yan mag-uumra Natatakot sila na papatayin sila doon. So ang tunay na dahilan nila ay yaong hindi na makakabalik ang sugo. Hindi na rin makakabalik ang kanyang mga kasama, kailan pa man sa kanilang pamilya. At ito ay nagatid pa ng kasiyaan sa kanilang mga puso, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kayo ay nag-iisip ng masamang pagpapalagay, meaning yung mga Bedouin, nag-iisip sila ng masamang pagpapalagay patungkol sa mga Muslim na pupunta ron at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapagkat kayo ay mga walang halagang tao. Wala kayong kwentang tao, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, natutungo kayo sa pagkawasak. So pinangakuan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay tutungo sa pagkawasak. Sila ay mga walang kakwenta-kwentang mga Bedouin na nag-embrace, ngunit sila ay mga hipokrito rin. So in this situation, iniwan na sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at nalaman ito later ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kasundan sa Hudaybiyah, ni-reveal ang kabanata, we know na surat Fatah ay ni-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala chapter 48. Okay? So in this situation, kumilos na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam direction papuntang Makkah. At nang marating nila ang Dhul Hulaifa, Madina, Dhul Hulaifa, di say mikat. Ito ang mikat boundary para magsuot ng ihram, pagpasok ng umrah or hajj. So ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila ay nagsala ng 2 raka in Dhul Hulaifa. Bakit sila nagsala ng 2 rakat in Dhul Hulaifa? Sinasabi, kapag hindi mo talaga alam ito, no? Sinasabi, sunna ang magsala before wearing ihram. Before wearing ihram. Nagsagawa silang 2 rakat in Dhul Hulaifa before wearing ihram. 2 rakat. Okay? Sabi nila, sunna ito, bago ka magsuot ng ihram, mag-pray ka ng 2 rakat. Hindi ito sunna. Kung bakit lang sila nagsala ng 2 raka in Dhul Hulaifa before wearing ihram, ang lupang Dhul Hulaifa ay banal. Sagrado ang kalupaan. That's why ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil ito'y sagradong lupa, like ang Makkah, siya ay nagsala ng 2 raka. Meaning hindi sunna ang before magsuot ng ihram, kundi ito ay nagsunna silang 2 raka because ang kalupaan ay sagrado. And then sila ay nagsuot ng ihram at ipinagutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na gayakan ang mga iaalay ng mga kamelyo. Kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, 700 camels ang dala niya dito na iaalay niyang kamelyo, 700. So, alang ibig sabihin ng gayakan. Kasi noon kapag iaalay mo, bibigyan mo siya ng tanda. Bibigyan mo siya ng tanda, pagagandahin mo yung kamelyo, para alam ng mga tao na ito'y iaalay ng mga taong Makkah at pagkatapos pamimigay sa kanila. So pag nakita nila ang yung kamelyo may mga tanda, o ang mga tupa, may mga sign ito na tanda, alam nilang alay ito. Iaalay, mag-hajj, mag-umrah, at ipamimigay sa kanila. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sige, bigyan na ng tanda ang mga iaalay natin. At pagkatapos ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nag-ingat siya rito. Buong pag-iingat niya rin gagampanan nito. Nag-utos siya ng kanyang mga kasamaan na nagpakalat siya ng tao para magmanman. Baka sakaling nakarating na ito sa mga Quraysh at salakayin sila ng hindi inaasahan. At nag-utos siyang isang tao na kung saan ginawa niyang espiya from Kusa'a. Sinasabi ito ay si Bishr ibn Sufyan radiyallahu anhu. Hindi siya kilala sa Makkah. So in this situation, nagmanman siya doon. At nalaman nito, nang bumalik siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nalaman na ng Quraysh na sila ay planong pumasok ng Makkah. Bagamat hindi pa nila alam kung anong sadya ng mga Muslim, kung sila ba'y sasalakay sa Makkah o mag-uumrah, hindi pa alam ng mga Quraysh. In this situation ay nagkaroon ng pulong ang mga taong ito. Kung anong dapat gawin sa mga taong ito na Muslim na maaaring sumalakay o magsagawa ng umrah ba, hindi pa nila alam. So anuman sa mga ito, sumalakay o pumasok sa Makkah para mag-umrah, ay hahadlangan silang makapasok. Hindi sila pababaya ang pumasok dito ng mga Quraysh. Kaya nagkaroon sila ng pulong, hindi sitwasyon na pagkasundan, hindi pwedeng pumasok ang mga Muslim sa Makkah. Either sumalakay, lalaban. Kung sila mag-umrah, hindi pa hihintulutan. So dito, nang bumalik dito, ang espiya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam from Kusa'a, itong si Bishr ibn Sufyan radiyallahu anhu, sabi niya, tunay na iniwanan ko si Ka'ab bin Lu'ay. Inipon niya ang mga iba't ibang tribo o sugo ng Allah. Nakapanalig ng mga Quraysh. Nagtipon-tipon sila para digmaan kayo, digmaan tayo kung tayo makikipagdigmaan. O kung mag-uumrah ay haharangan tayo, hindi nila papayagang pumasok tayo sa Makkah.
So in this situation, inipon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga Muslim. Sabi niya, at nagbigay siya ng payo at nagbigay siya ng mapagpipilian. At pagkatapos pagpayuhan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa dalawang pagpipilian nila kung ano ang dapat gawin. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakarating sa akin ang balita, ayon kay Bishir radiyallahu an, hindi tayo makakapasok sa Makkah either sumalakay na inakala lang lulusob tayo, paslangin sila, lalaban. Tayo mag-uumra, hindi tayo papapasukin, sa gusto natin, hahadlangan tayo. Anong gagawin natin? Mamili kayo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang salakayin natin sila, pagpapaslangin sila, kunin samsam ang mga anak at babae nila, at kunin ang mga lahat na dapat makuha kung magwawagi, o tayo, sabi niya, ay papasok sa Kaaba lamang, magsagawa ng umrah sa Makkah, magpapasok, magsagawa ng umrah, at kung tayo salakay, nilalaban tayo patayan. Mamili kayo, sasalakay tayo, o pupunta lang ng mag-umrah at pag pinakyalaman tayo, idadlangan tayo, lalaban tayo patayan. So sabi ni Abu Bakar radiyallahu an, Ya Rasulullah, nung tayo'y pumunta rito, ang ating layunin ay makapagsagawa lamang ng umrah. Hindi natin layunin ang makipagpatayan. That's why, kung papipiliin mo ko, sugo ng Allah, hindi tayo sasalakay para makipaglaban sa kanila. Tayo ay dadako sa Masjidil Haram, magsagawang umrah, ngunit kapag tayo inadlangan nila, doon tayo lalaban. Yung huli, Rasulullah, yung gusto ko. Yung plano natin mag-umrah, kapag inalangan tayo, lalaban tayo. Pero yung tayo'y pupunta, ay yung tayo sasalakay mismo, Rasulullah, hindi natin ito naging layunin ang makipagdigmaan. So ang gawin natin, Rasulullah, kung ito'y nanaisin mo, pasok tayo sa Masjid al-Haram, mag-umrah tayo, at pag nilantalangan nila tayo, at gusto tayong patayin, lalaban tayo. So ito ang napagkasunduhan nila, ang nagustuhan nila, yung payo ng pinapili ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinili nila yung huli na huwag makipaglaban, bagkus ay mag-umrah, kapag hinadlangan ay makipaglaban. Okay? So, yun ay plano pa lang. Plano pa lang. So, in this situation, ang mga Quraysh muli ay nagplano nang malaman nila ang layunin ng mga Muslim. Hindi pala lulusob. Hindi pala makikipagpatayan. Alam kasi nila mapersa na ang mga Muslim eh. Kaya na nilang gawin yun eh. So, naalaman nila, napag-alaman nila, there's possibility, kasi dito papasok pa si Uthman, iba na para dialawan, siyang magsasabi kung anong layunin nila, no? Okay, pero dito naalaman nila na mag-uumra ang mga Muslim. So, napagkasunduan nila ngayon, kung mag-uumra sila, hindi pa papasukin. Hindi pa sinusugo dito si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Papasok sila pero hindi sila pinapahintulutan ng mga Quraysh. Gumagawa silang paraan para sila ay arangan at kapag pinagpatuloy ay makikipaglaban ang mga Quraysh, makikipagpatayan. So in this situation, alam naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kulang sila sa kagamitan, hindi sila handa sa ganito. So pero kung talagang sila ay papatayin, sasalakayin, lalaban sila. Didepensa nila sa sarili nila. Kaya sabi niya noon, anong gagawin natin sa mga espada natin? Iwanan lang natin dito sa isang lugar, tapos punta tayo doon, wala tayong gamit. Yan, Rasulullah, sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ilapit natin yung mga karaban, tapos yung mga espada, bitawan natin sa karaban. At that time na sinalakay tayo, punta tayo sa mga karaban, kunin natin mga espada natin. O sige, correct, sabi niya, ilapit natin yung mga karaban. Ganun ang gawin natin, Rasulullah. Pero ang layunin natin, huwag tayong magdala ng mga gamit para makita nila, kundi layunin natin ay mag-umra lamang. Yan yung kapag sila sumalakay, papatay tayo, babalikan natin mga espada sa malapit na lugar lang, napakalapit na lugar, kunin natin, lalaban na tayo ng patayan. So in this situation, alhamdulillah, nakaprepare na ang mga Muslim para ito ay sagawa ang gusto nila. Ngunit, mayroon silang nakita si Qatada. Qatada radhiyallahu an. Nang makita nila si Qatada, almost 15 sila, Muslim itong mga to, radhiyallahu anhum. Akala nila mga Quraysh ito. Akala nila Quraysh. So, siyempre bilang tao, nagulat ang mga Muslim, may mga kabayong parating. Sumasalakay sila. So, inisip ng mga Muslim na ito ay pagsalakay ng mga Quraysh. Pero nang malapit na, nakita nila si Qatada at ang kanyang mga kasamahan, radhiyallahu anhum. So, siyempre, naging masaya ang mga Muslim. Mayroon palang taong nakasubaybay sa kanila na hindi sila nakahiram. Wala silang plano mag-umrah ito. Kung bakit nandito sila Qatada upang suportahan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga Musliman, tutulungan sila. Wala silang plano mag-umrah. Okay? So, in this situation, may protection ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bible sa palasmantala, matapang to si Qatada. O, maraming katumbas na tao ito sa digmaan, matapang ito. At may mga kasama siya. So in this situation, napanatag ang mga kamusliman. Lalong magkaroon ng malakas ng loob by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nakita niya yung sibra. Remember, pag nakahiram ka, bawal lang mag-anting.
Pero hindi nakakiram, hindi bawal maganting. Ang tanong, ang sibra ba ay halal? O, di ba? So nakita niya ang sibra, itong si Katada. At gusto niya itong habulin, patayin, para bigyan pagkain ng mga Muslim. So in this situation, nang habulin niya ito, hindi niya na makita kung saan lumiko. At tinanong niya mga sahaba, sabi niya, saan ba lumiko yung sibra? Hindi namin alam. Kasi bakit niya, pag itinuro nila yan, consider na tumulong sila sa pagpatay kay Katada, sa sibra. Hindi pwede yan, bawal maganting yung mga nakikram. Even na tumulong lang sa ganung bagay, turo mo lang kung saan punta. Hindi pwede yan. Parang kabilang ka na rin sa pumatay noon dahil tinuro mo lugar eh. So wala silang tulong na ibinigay. Even na may espada ba kayo, wala silang ibinigay. Kahit anong tulong, wala talagang binigay. Until finally nakita ito ni Katada, radiyallahu an, at kanyang kasamaan ay natamaan nila ito. Itong sibra na ito, nasibat niya ito at kinuha at kinatay at ibinigay sa mga kamusliman. Okay? Niluto pa nila ito. Tapos binigyan ng mga Muslim, pero hindi sila kumain. So tinanong muna nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sabi niya, ito po bang sibrang ito ay halal? Silang nakapatay, hindi kami Rasulullah. Sila'y walang ihram, hindi mag-umra. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito bang sibrang ito nung pinatay ay tumulong kayo kahit anong tulong? Kahit itinuro nyo lang ang lugar. Ya Rasulullah, wala kaming itinurong lugar. Nung nagtatanong sila, hindi namin tinurong lugar. Alam namin saan nagpunta yan. Wala kaming sinabing kung saan pumunta. Sabi namin, hindi namin alam. Kahit na nung tulong, mga espada, kahit ano, wala kayong tinulong. Wala Rasulullah. Okay, sabi niya, ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kumain kayo at bigyan niyo ako. So meaning, ang sibra ay halal. Kung hindi kayo ang naghunting, kahit nasa ihram kayo, sila ang naghunting at niluto nila, dahil lalito ay kumain kayo. Basta walang tulong na ibibigay kahit itinuro lang. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sige sabi niya, kumain kayo at bigyan niyo ako na makakain ako. So this is the proof na ang sibra, ito ay halal. Itong panahon na ito, alam natin Dulqaida, bawal pumatay. So dahil bawal pumatay, anong ginawa ng Quraysh? Sinabi nila, okay, hindi muna Dulqaida ngayon. Hindi mo na Dulqaida ngayon, bawal pumatay eh. Pero alam nila, Dulqaida buwan, papalitan nila. For the first time, lalabagin nila ang kanilang tradisyon. At para lamang makalusot, hindi mo na Dulqaida. Dulqaida ngayon, pero wag mo na Dulqaida ngayon. Parang gusto nilang palitan ng buwan ng Dulqaida para makapatay sila kung sakaling ang mga Muslim ay lumaban. So, kaya sila mismong papatay, nalalaban ng mga Muslim. Hindi mo Dulqaida, para makapatay tayo, hindi Dulqaida ngayon, okay? So sabi nila, at sila Khalid ibn Walid, actually, nang sila ay napagalaman nilang gustong mag-umra ang mga Muslim, sila Khalid ibn Walid, sila yung mga, alam natin, mga kabayo ito, bihasa sa mga kabayo, sila ay itinalaga sa Al-Gamim. Napakarami nila. Sa Al-Gamim, ito ay daanan patungo. Ito yung talagang daanan patungo sa Makkah. Dito ka dadaan sa Al-Gamim na ito. So dito sila itinalaga. Marami sila. Magaling sa kabayuan nito. At dito, dahil nakita ng mga Muslim, nandun sila Khalid ibn Walid, nakabang sila doon, hindi sila umalis sa lugar ng mga Muslim. Until na finally makakita nila Khalid ibn Walid, nagsasala ang mga Muslim. Duhur, asar, nakikita nila. So na makita ni Khalid ibn Walid yung duhur at mga kasama niya, sabi niya, sayang, hindi pa natin sila pinatay. Nung nagdadasal sila, tamang-tama, patay na natin sila doon, ubus yun eh. Ayan mo, sabi ni Khalid, may dasal pa sila eh, susunod sa hapon. Yung asar nga, patay natin silang lahat doon. Ubusin natin sila pag dumating yung salang yun. Pagdating na salang asar, paano nandun na yung Salatul Khawf, peer prayer. Ginawa naman ng mga Muslim ang peer prayer. Yung may nagsasala, may nakabantay. Walang nangyari sa plano ni Khalid ibn Walid. So walang nangyari sa plano ni Khalid ibn Walid. Okay? So meaning hindi niya napatay kasi ginawa nila yung rules ng prayer ng peer prayer. Pinakatayo at nagsasala. So in this situation, nabigo si Khalid ibn Walid. So inshallah, ipagpapatuloy natin ang kasunduan sa Hudaybiyah, part 2 inshallah sa susunod na episode natin. Wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah